kasama kami sa nabudol. Wala rin kasing mapagpipilian na iba. Ayan, my goodness. Ito yung real talk, mga kapatid. Konsehal, chairman, barangay captain, city councilor, mayor, vice mayor, senador, gobernador, congressman, kahit sino mang kandidato na politician na tatakbo, tayo hong mga butante, lagi hong nabubudol. Kasi eto lang yan eh. Kakilala nga natin, barkada nga natin, iniisip na kaibigan natin. Nabubudol pa tayo, my goodness. How much more pa kaya yung mga kandidato natin bilang politician, lalo na tayo mabubudol sa mga yan. Kasi nag-aral ng ilang taon yan para mambudol. Di ba? Para makapagsalita ng matatamis. Kaya nga nakapag-aral sila ng maayos eh. Punong-puno ang mga kautakan yan, mga tol. Diba? Oo, lagi tayong nabubudol. Hindi naman pwedeng sabihin ng mga pingkawan na, ha, tama nga kami. Hindi rin pwedeng tama kayo. Kasi hindi naman napaupo sa pwesto. Diba? Now, speaking of wala namang mapagpipilian, totoo. Kasi no choice eh. Wala tayong no choice eh. Eto na lang talaga si BBM. Kasi baka maging katulad din siya ni Senior Marcos. Diba? Baka ganito, baka ganyan, baka ganito. Uy, baka nga. Lahat naman tayo nagbabaka sakali Diba? Lahat tayo nagbabaka sakali na sana may digong pa. Diba? May Datay Duterte pa na umupo. Na kahit papaano, 80% gustong-gusto ng mga Filipino. Ikaw, na 20%, syempre hindi mo gusto si Tatay Digong. Lalo na pag may adoy-adoy ka na kapamilya o kaibigan. Diba? Yung tropa mong adoy-adoy nasama sa extrajudicial killing. Now, kung pipiliin naman natin sa panahon ng pagtakbo noong 2022 ba yun? Si Isko Moreno, para sa akin si Isko Moreno naman mahusay maging mayor. Pero hindi ko rin nakikita sa kanya yung pagiging ama ng buong Pilipinas. And si Senator Ping Lacson, mahusay na senador, polis, hindi ko rin nakikitaan na bagay ba siyang maging tatay talaga ng bansa natin. Kasi kaya nga hindi mga nanalo, di ba? At si Manny Pacquiao, idol, super idol, mahusay din na congressman, di ba? Senador, lalong-lalo na world champion, di ba? 8th division, di ba? Napaka-imposible ng kunin yan. Pero yung pagiging presidente ng bansa, hindi rin pwede. Alam mo bakit? Sobrang bait ni Manny Pacquiao. Ang kailangan natin dito sa bansa natin, kamay na bakal. Kamay na bakal Hindi rin pwedeng hindi naman pwede si Ma'am Lenny. Kasi nung naging vice president siya, panay pagkontra lang rin ang mga ginagawa niya. Although meron naman siguro siyang mga nagawa na hindi lang natin na-appreciate kasi madalas sa vice president na-under ng mga presidente. Ngunit marami kasi mga interview na malayo yung mga sagot niya sa katanungan. In short, baha. Laging lumulutang yung mga baha, basura. Kumbaga, palaging kumukontra sa kanyang, di ba? May binabanggit pa siya na, eto kasing gobyerno natin, napakapangit ng kalakaran. Vice President siya doon. Di kasama siya doon sa pangit. Di ba? Hindi nyo rin masasabi talaga na tama. Hindi ko rin masasabi na pangit yung kalakaran ni Ma'am Lenny. Kasi alam ko naman na matino siyang nanay sa kanyang mga anak. Sa kanilang mga lugar siguro. Ewan ko lang. Kung meron din siya mga panukala siguro na naisa batas. Pero wala kasi yung kamay na bakal. Now, bakit ba binoto ng mga tao si BBM? Kasi dahil kay Vice President Sara Duterte. Ang mga Duterte mga kapatid, hindi man perfect ang Davao na ganun talaga, sobrang linis talaga, o walang mga adoy-adoy sa lugar nila. Ngunit 80% to 90% po, parang maganda rin yung naging kalakaran nung sila ang umupo.
Di ba? Di ba? Kasi si Tatay Digong kung ano yung naging ugali niya sa Davao, dinala niya bilang isang presidente. Safe para sa akin kapatid, yung lugar namin na to, sobrang magulo rin Pero nung panahon ni Tatay Digong, safe. Nung panahon niya, napatira ako sa Litex, Barangay Payatas. Naging tahimik din. Yung mga kakilala ko na nagbisyo, napatigil, nagsitabaan nung panahon ni Duterte. Pero nung eto ngayon, nakikita ko sila, medyo may panggiwi na naman. Di ba? Kaya lahat tayo, nabudots talaga. Ang galing sumayaw. Pero isa lang ang nabiliban ko rin dito kay Pangulong PBBM na pwedeng manahin ng lahat. Yung pagiging tahimik. Kahit anong ba sa kanya, kahit anong sabihin sa kanyang piski, nako, hindi siya umiimik, hindi siya nagsasalita na masama sa kapwa niya. Yun nga lang, dito sa bansa natin, hindi pwedeng hindi ka magsalita ng masama. Di ba? Kasi kung isipin mo yung mga disiplina ng panahon ngayon, sa panahon dati, yung mga batang 70s, 80s, 90s, raised in 90s, dahil sa kamay ng bakal ng mga magulang, lumaking disiplinado. Pero yung mga kabataan ngayon, titigan mo, ibabad finger ka nun. Sawayin mo. Sasabihin sa'yo, sige nga, batukan mo nga ako. Tignan natin kung hindi ka ma-DSWD. Tignan natin kung hindi ka ma-child abuse. Ganun ngayon. Dati hindi, batukan ka ng teacher. Di ka pwede magsumbong sa magulang mo. Kasi sabi ng magulang mo, bakit ka babatuhin ng chok ng teacher mo? O nabatukan ka, o napalo ka. Binato ka ng eraser. Kasi pasaway ka, ha? Gaganunin ka ng magulang mo. Ngayon, mga kabataan ngayon sa labas namin, nakikita ko, sasabihin ng magulang, sige, subukan mo batukan. Magpabatok ka dun. Tignan natin, kasuhan natin yan. Ganun yung mga magulang ngayon. Kaya mga kabataan ngayon, shout out sa inyong lahat. Wala kayong disiplina, halos lahat kayo. Maliban na lang talaga sa mga magulang na nagdisiplina na sobra sa mga anak nila. Kahit yung anak ko hindi ko na maidisiplina na katulad talaga ng nanay ko. Ang winala ko lang talaga dyan sa anak ko na yan, yung matulog tuwing hapon ng 1:00 hanggang 4:00. Kasi yun yung time ng kabataan ko na medyo na-miss ko yung mga oras na yun. Na-miss. Hindi na-miss yung na-miss ko. Na-miss siya yung parang, ano ba yun? Miss ang tawag dyan yung tipong, yung 3 oras ng buhay mo parang nawala araw-araw. Gawa nga nung 1 to 3, 1 to 4. Diba? 3 hours ka matutulog, nakabantay sa magulang na ganyan. Tapos maglalaro ka hanggang 4:00 lang, tapos before 6. So wala pang 2 oras. Wala na, uwi ka na sa bahay. Ngayon, malaya mga kabataan ngayon. 4:00 na madaling araw, may bata pang tumatakbo sa harap ng tindahan. Pero hindi nakikita ng iba.